Pero nagkakaroon ng kasi ng clarity yung purpose ng buhay mo pag mayroon kang Kristo sa buhay mo. Kasi siya yung source ng purpose mo eh. Okay. Ngayon, sa akin naman, for me, ang purpose, biblically ginawa tayo ng Diyos to glorify Him, to worship Him. Kaya nga sabi sa Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So to give glory sa Panginoon. Gusto mo mag-share ng word of God? To give glory kay Lord. So, nilikha tayo ng Lord to glorify Him. Kaya nga sabi sa Bible, kung hindi natin pupurihin si Lord, hindi gagana. Kumbaga, yung purpose natin, ang pinaka-purpose why we created us, why God created us, kasi to worship Him, to glorify Him. Kung hindi natin yan gagawin, bato, pwedeng mag-worship kay Lord. Alam naman palitan tayo ng bato. Ayoko palitan ng bato. Gusto mo ba? Hindi sir, dapat natin, yung purpose natin, kailangan mag-glorify natin si Lord. Nangangarap ka bilang kabataan, magka-college ka someday, do it for the glory of God. Okay, mag-professional ka, someday magpa-family, and everything you do it for the glory of God. Ganun siya. So yun yung purpose kasi ng buhay natin, to glorify God. And everything na ma-add sa buhay natin, bonus na lang yun. You have Christ in your life, bonus na lang yung mga ma-add pa sa buhay mo. Finances, love life, achievements, bonus na lang yan. You are complete in Christ, yun yung pinakamahalaga, yun yung purpose ng buhay mo. Reto ka kay Lord, nag-glorify mo siya. Ganun. And everything, bonus na lang. Kailangan klaro ang purpose. Makaklaro lang ang purpose ng tao pag meron siyang Diyos sa buhay niya. Naman po. Usapang worship leader naman po. Kasi, Gusto ko yung may nakausap ako tungkol dyan ng isang araw. Last week pala, last week. Okay, sige. Pwede ba akong maganito na? Na-excite ako dyan. kasi Sige. po, nung first time ko pong kumanta for the Lord, dito po, sa, ang una po naging advice sa akin ni Kuya Juni and ni Kuya Juni Pasig and Ate Deb. Ako, si Kuya Juni ay drummer natin. Apo. Si Ate Deb ay worship leader natin. Yes po. Okay. Ayun po. Ang sabi po nila, you should be able to lead, sabi po ni Pasig, you should be able to lead people into desperation na magpuri sa Panginoon. Si Ate Deb naman po, kailangan mong alamin kung anong kailangan ng crowd, ng worshipers ni God. And sabi naman po ni Kuya Juni, kailangan mo lang maramdaman yung conviction ng Holy Spirit while singing. Yun po. Out of those three po na sinabi sa akin ng mga kasama ko po sa worship team po, paano ko po malalaman or paano ko po ma-discern na yung Holy Spirit na po nagsasabi sa akin na kailangan kong gawin? Nag-lead ng worship. Apo. Okay. Paano mo malalaman yung leading ng Holy Spirit during worship? Apo. Okay. Una sa lahat, nag-worship lead ka ngayon, di ba? Apo. Una sa lahat, ito yung kasi minsan may mali sa nag-worship lead. Bakit? Doon pa lang natin hinihingi during Sunday service. Nag-worship lead ako before Minsan doon pa lang natin hinihingi during service yung infilling of the Holy Spirit, yung puspos ka ng banal na spirito, na mapuri sila. You cannot lead what you don't have. You cannot give what you don't have. Kung hindi mo na-experience, hindi mo bibigay sa kanila yon. So dapat, sa mga worship team dyan, mga nanonood na mga tumutugtog para kay Lord, nag-worship lead para kay Lord, una sa lahat, kailangan kayo muna, Yung mapuspos. bukod sa mapuspos, kayo muna nakapag-worship na kay Lord bago dumating ang Sunday. Yun. Apo. Kasi Sunday, worship lead nga. Worship lead. Worship team will worship lead. Ikaw lang yung unang nag-lead ng pag-worship, pero team kayo na nag-lead ng worship. Kung kayo mismo, hindi nyo pa nag-worship si Lord during your practice day, doon pa lang kayo nag-aas. Kaya minsan, hirap nyong ibaba yung anointing. Hirap nyong i-lead yung tao to worship God. Kayo kasi mismo, hindi nyo pa na-worship talaga si Lord. Doon pa lang din kayo nag-aano na ma-worship si Lord. Hindi. Worship leading, for niya, kayo muna dapat. Na-worship nyo muna si Lord as a team. Kaya mapapansin nyo, minsan may mga Sunday service, siguro makaka-relate dito yung ibang mga Christian churches, no? May mga Sunday service na parang ano yung worship? Parang hindi ko man lang ma-feel yung presensya ni Lord. Parang walang presence ni Lord. Bakit? Kasi nag-practice lang kayo, hindi nyo talaga na-worship si Lord. Diba? Kaya napaka-importante sa mga worship leader. Alam niyo yung ginagawa ninyo. You are prepared spiritually, mentally, emotionally. You cannot lead people then na emotionally ka nag-lead. Hindi. Spirit-led dapat. Spirit-led dapat. Pag nag-worship, lead ka sa Panginoon. Sa mga tao ng Panginoon. So, during worship practice, doon, yung last practice dapat, yung pinaka-last practice, na worship nyo talaga si Lord. Na parang yun na yung Sunday service. Na kayo na mismo, na worship nyo si Lord as a team. Bago kayo sumampa ng Sunday service. Para ililid nyo na lang yung congregation. Hindi yung doon pa lang kayo, Lord, puspusin mo ako ngayon. Please, Lord, hindi. Ililid nyo yung tao para i-worship si Lord. Kasi pag, ito pa, misconception ng mga worship. Lead.
Kaya minsan yung line-up natin, yung mga nila-line up, hindi naman pang worship kay Lord, pang atin. Pag nag-worship tayo, si Lord yung in-worship natin, hindi i-edify yung sarili natin, yung nararamdaman natin. Diba? Kaya dapat marunong din tayong pumili. Ikaw, nag-worship lead ka, marunong ka rin pumili ng kanta na ano ba yung mga songs na nakakapagpuri kay Lord. Hindi yung nag-edify lang ng sarili natin. Diba? So, ang Sunday service kasi, pagpapasalamat mo yan kay Lord, pagpupuri mo yan kay Lord, hindi paghihingi yan. Kasi minsan Sunday, nanghihingi pa rin tayo. Monday to Saturday, nanghihingi na tayo. Eh. Sunday, ibalik mo naman kay Lord. So, dapat yung kanta, kasi may mga kanta tayo, marami ng songs na mapapakinggan natin, na parang worship leading siya. Pero hindi, love song siya kay Lord. Okay? Kayo ni Lord, may sinasabi ka, parang true songs, may sinasabi ka kay Lord na parang humihingi ka eh. Hindi yun worship song. Love song mo yun kay Lord. Ang worship song, papunta kay Lord. Pero pag ang songs ay is between you and the Lord, relationship mo kay Lord, at humihingi ka, parang prayer mo yun, hindi yun worship. Okay? So, dapat bilang worship team, kayo muna, spirit-led, kayo muna nakapag-worship as a team, lalo na worship leader, kahit hindi pa, kasi sa practice ng worship, ang worship leader din, ang mag-lead ng team na ma-worship during practice si Lord. Worship leader din yun. Diba? Hindi naman, drummer. Inaanyayahan ko lahat na habang nagda-drum siya. Hindi. Worship leader pa rin yun. Kaya dapat mapag-usapan ng mga worship team, ng mga churches, yung last practice ninyo, yun yung worship time nyo kay Lord. Kasi yung mga practice, inaayos yung nota, inaayos yung paano pagkakasunod-sunod ng kanta, kasi na-experience ko naman mag-worship din. Dapat yung last practice, worship nyo na yun kay Lord as a team. Next day, Sunday, nagli-lead na kayo ng tao to worship the Lord. Kaya di ba, for example, alam mo pagka hindi na worship ng Lord ang team ng worship team, bago sila sumampa ng Sunday, masaya yung kanta, joy para sa Panginoon, pero malungkot yung singer, malungkot yung worship lead. Bakit hindi niya na-experience yung joy? Hindi niya na-experience yung pagpupuri na may saya. Okay? Kaya pag binaba niya sa tao, wala na, hindi na. Doon pa lang siya parang ma-hype yung Hindi, it's not all about hype eh. Joy mo talaga na na-experience mo si Lord. Yung presensya ng Panginoon, ibalik mo talaga yung glory sa Kanya during last worship practice. Worship time mo na yun. Nyo, as a team. Ikaw naman as a worship leader, sa bahay ninyo, puspos ka na ng banal na spirito. Alam mo mag-practice ka, tapos doon na din yung araw ng last practice. Ililid mo kasi yung team din na ma-worship si Lord ng last practice ninyo. At dapat ma-communicate yun sa team. Kasi mamaya, ikaw, spirit-led na, ikaw, excited, nakaset na sa mind mo, mag-worship kami kay Lord ngayon. Pero yung team hindi, kasi hindi pa niya naaral, hindi pa Kailangan mapag-usapan ng team na kayo mismo, yung last practice natin, yun na yung worship natin kay Lord. Bukas, mag-lead na tayo ng worship sa congregation. Ganon. Klaro ba? Yes. Malinaw ba? Ayun. So, mahirap mag-lead kapag ikaw hindi spirit-led. Ganon. So, dapat, ang worship leader, bukod sa alam niya yung ginagawa niya, puspos siya ng banal na spirito. Lagi din siyang handa to lead that congregation to worship God. Paano ka magiging handa kung pag Sunday, doon ka palang magiging spirit-led up? Dapat during weekdays, tapos yung last practice, doon tapos na. Leading ka na lang ng Sunday. With the Holy Spirit, of course. Malinaw. May add-up ka doon. Wala na po in terms of Realization na lang. Realization po. About Doon sa worship. Ayun po. Sa mga nagdaan po kasing weeks na kumakanta ko po dito, naranasan ko po na from Monday to Saturday, wala po akong ibang ginawa kundi puro schoolwork. And sabi nyo nga po, Monday to Saturday, it must be you and God. Kasi po, Sunday is you lead for people to worship God. Nung time po na yun, wala po talaga akong ibang ginawa kundi ang utak ko po ay nasa gawain ng school, gawain sa bahay. And nawala na po yung, parang pinractice ko lang po yung kanta pero hindi ko po siya ginamit as a form of worship kay Lord. And naranasan ko po na sobrang empty habang nakanta po sa stage. And joyful po yung kanta pero nakayuko lang po ako. Ganun po. Ang na-realize ko po, dapat po pala itinataas na lang po kay Lord lahat ng worship when it's Sunday. Tapos Monday to Saturday is personal. Personal mo yun. Lalo na worship leader. Ayun. You will lead the team pa rin kasi to worship God. Yes. Tapos kayo as a team pag Sunday. So, i-communicate sa mga leaders, sa mga worship team, yung mga ganitong bagay. Ganun. Kailangan yun. So, sa may mga churches na nanonood sa amin, ayan. So, kailangan na kayo ay prepared spiritually. Hindi kayo performer, worship leader kayo ni Lord.